kamay niya'y naghihintay. Hawakan mo at haplusin, ang palad niya'y nagniningning. Sakit na iyong nadarama, hirap na iyong binabata, lahat ay kanyang hilumin. Tiyak ikaw ay gagaling. Iyong kamay pong Jesus, kanluan ng aming lugod, bukal ng aming pag-asa. Magsitayo na po ang lahat. Awit ng kagalakan at tugtugin ang gitarra at ang kaaya-ayang lira. Hipan ninyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, ialay po natin ang misang ito para po sa lahat ng mga may karamdaman. Lahat po ng tinamaan ng COVID-19 virus, hindi lang po sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Atin pong inialay ang misang ito para kay Peter and Susan Boyes, Uncle Rapi, Rafael Tantoco and family, Tita Nini Tantoco, Alex and Marlon Manguba, Michael Manguba, sa kapahingang walang hanggan, Tina and Doming Cristobal, Marie Eva and Noli Yu, Alpi Angala, Merilon Eric Ang, Bambi and Dennis Tan, Ramon Sales, Perditi Gala, Rose Licop, Joey and Julie Uy, Joey and Conedy, para kay Tito Tony, Tita Mila Ke and family, kay Mario na kapatid nilang pumanaw na, Cory Mohi Capalier, para kay Elvira Lopez, Regina Lopez, kapahingang walang hanggan, Mina Meneses Kamagay, kay Ari Perez, para po sa natatanging intensyon ni Gigi Reyes, Elise and Elaine Rose DM, Ellen Arzaga, Alexander Ongdim, Ninuka Sabanal Garcia, Winston Uy, Uncle Rupino Palier. Mga natatanging intensyon ni Uncle Tito Romy, Tita Ani Pineda and family, Maribik and Rap Gastador. Sama-sama po nating pagsisihan ng mga nagawa nating kasalanan at sabay-sabay nating sambitin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Isama po natin sa ating panalangin, kaluluwa ni Ireneo Banta, Juana Banta, Ipchi Hoy, Thanksgiving ni Attorney Roger Ibasco, kay din para po sa kaluluwa ni Vivian Ortiz, Juan Ortiz Jr., Pedro Ibasco Sr., sa karawan ni CJ Banta. Gayon din po ang
natatang intensyon ni Eloisa de Salit at Francisco de Salit. Gayun din po ang natatang intensyon ni Concordia Panganiban. Gayun din po ni Malu Singson, Edwin Singson, Clark Singson. Gayun din po ang natatang intensyon ni Rosalinda Baby Berder sa kanyang karamdaman. Gayun din po ang ating mga kapatid na humihingi ng ating mga panalangin. Sila'y hipuin ng Panginoon. Maria Antoinette Alcala para kay Bibian Luis Gonzales, Safe Night. Bibian Buen Consejo. Gayun din para po kay Mary Grace Go, alay para kay Anita Go and family. Alvin Alicando para kay Gliasona Monteano, Mirna Gonzales, gayon din kay Amy Mitzi Marian Hoson, para kay Pio Jose Hoson, Tommy Oswald Reyes, gayon din po kay Demi Bartolome, at gayon din kay Jan Puno at Barbara Zamora at Raymond J. Bartolome. Isama po natin sa ating mga panalangin ang espesyal na intensyon ni Congresswoman Helen Tan, Engineer Ronel Tan, Congressman Mark Enverga and family, Tito Tom, Tita Belen Batilo and family, gayon din po ni Atty. Michael Rosales, Sir Ramon S. Ang, at ang San Miguel Corporation. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan. Sa ngalan mo, Ama naming banal, sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong espiritong sa amin kumukupkup, upang sulupaing ipinangako kami makapasok sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magbasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Josue. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Josue, sa araw na ito'y padadakilain kita sa paningin ng buong Israel. Sa ganito makikilala nilang ako'y sumasa iyo, tulad ng ginawa ko kay Moises. Sabihin mo sa mga saserdoting Libita na magdala ng kaban ng tipan, na magpatuloy na sila sa ilog, Jordan. Ngunit ihinto pagtuntong ninyo sa tubig. At tinawag ni Josue ang mga tao, halika kayo at pakinggan ninyo ang ipinasasabi ng Panginoon, ang inyong Diyos. At sinabi niya sa mga tao, dito ninyo malalaman na sumasa inyo ang Diyos na buhay. Pagdating ninyo roon, lilipulin niya ang mga Kananeyo. Ang kaban ng tipan ng Panginoon, ang Panginoon ng sangkalupaan, ay mauunang itatawid ng ilog Jordan. Kapag ang mga saserdoting may dala ng kaban ng tipan ay tumuntong sa tubig, titigil ng pag-agos ang ilog Jordan. Ang tubig ay matitipon sa isang lugar sa hulo. Sa pangunguna ng mga saserdoting may dala ng kaban ng tipan, umalis ng kampamento ang bayang Israel upang tumawid sa ilog. Malaki ang tubig ng Jordan sa panahon ng tag-ani. Nang sumapit sa ilog Jordan ang mga saserdoting may dala ng kaban ng tipan, tumigil ang agos sa hulo, at ang tubig ay natipon sa tapat ng bayan ng Adam. Lunsod na sa tabi ng Sartan. Samantala ang agos na pababa sa dagat na patay sa Araba ay nagpatuloy hanggang sinatuyo ang ilog at nakatawid ang buong Israel. Malapit sa Jericho ang kanilang tinawiran. Nanatili sa gitna ng tuyong ilog ang mga saserdoting may dala ng kaban ng tipan. Samantalang tumatawid sa ibayo ang buong bayan, tuyo ang nilalakaran nila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia. Alleluia. Ang bayang Israel sa bansang Ehipto'y doon inilabas. Nang ang lahing ito sa bansang dayuhan ay pawang lumikas. Magmula na noon ang lupaing Huday naging dakong banal, at yung Israel ginawa ng Diyos na sariling bayan. Alleluia. Ang dagat ng tambo nang ito'y makita ay tumakas na rin.
Magkabilang panig ng ilog Jordan, noon ay humimpil. Maging mga bundok at tulad ng tupa ay pawang nanginig. Pati mga burol, nanginig na parang tupang maliliit. Hallelujah. Ano ang nangyari o ikaw o dagat, wala nang nadaluyan? Ikaw naman Jordan, bakit ang tuwig mo'y hindi na dumaloy? Kayong mga bundok, nanginginig, kayong tupa ang kapara. At ang mga burol natakot na parang maliit na tupa. Hallelujah. Hallelujah. Magsitayo na po ang lahat para sa mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, makailan pong patatawarin ng aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi makapinumpung ulit pa nito. Sapagkat ang pagkakari ng Diyos ay katulad nito. Pinasya ng isang hari na pagbayarin ng kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang taong may utang na 10 milyong piso. Dahil sa siya'y walang maibayad, inuutos ng hari na ipagbilis siya ang kanyang asawa at mga anak at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanyang hari kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa-lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal, sabay wika, magbayad ka ng utang mo. Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa-lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa-lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't pinatawag siya ng hari, ikaw, napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagat nagmakaawa ka sa akin. Nakabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring makabag sa kapwa mo? At sa galit ang hari sa ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayun din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi nyo patatawarin ang inyong kapatid. Pagkatapos sabihin ni Jesus ang mga bagay na ito, siya umalis sa Galilea at nagtungo sa lupain ng Judea sa kabila ng ilog Jordan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Lumapit po si Pedro sa Panginoon na pa-impress niyang sinabi, ilang beses po bang magpapatawad tayo kapag ang kapatid natin paulit-ulit na nagkasala? Pa-impress niyang sinabing, makapito po ba? Sabagat may hangganan po ang pagpapatawad ng tao. Pero ang sagot ng Panginoon ay nakagulantang sa kanya. Sabagat ang sabi ng Panginoong Diyos, makapitumpu't-pito pa. 70 times 7 equals 490 equals unlimited, limitless, walang hanggan. Ang pagpapatawad natin ay dapat lagi nating ibigay sa ating kapwa. Napakahirap po natin itong maisagawa. Pero ito po ang halimbawang at utos ng Panginoon na tayo po ay laging dapat maging handang magpatawad. At ibinigay po niya ang halimbawa ng isang hari na meron siyang pautang sa kanyang mga lingkod. Ang isa ay napakalaki, 10 milyon, at sana ipapabilanggo na ng hari hanggang sa mabayaran ang kanyang pagkakautang na napakalaki. Pero dahil siya'y nagmakaawa
sa awa ng hari, ipinatawad ang kanyang mga utang at siya'y pinatawad. Ganda na po ng istorya. Pero pinasama po ng kasunod na istorya. Nakakasalubong naman niya ang kanyang kapwa lingkod na may utang na 500 pesos. Laki, 10 milyon, 500 pesos. Sinunggaban niya at sinakal, bayaran mo ang utang mo. At same dialogue, pero kakaiba ang reaksyon ng lalaking pinatawad. Bayaran mo ang utang mo at ipinakulong hanggang sa mabayaran. Kaya naman, nang nakarating ang balita doon sa hari, ipinakulong siya hanggang mabayaran niya ang kahuli-hulihang sentimo ng kanyang utang. Of course, ang mensahe po natin ay pinatawad tayo ng Diyos ng napakalaki. Paulit-ulit tayong pinatatawad ng Diyos. Hindi ba dapat din nating bigyan ng kapatawaran ng mga taong humihingi sa atin ng pagpapatawad? At kung hindi tayo magpapatawad, hindi rin tayo patatawarin ng ating Amang nasa langit. Ito po ang mensahe. Pero gusto ko pong mag-segue ngayon doon sa dakilang kagandahang loob ng Diyos. The divine benevolence of God. Ano mang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon ay dapat nating maibahagi sa ating kapwa. Binigyan tayo ng talino, binigyan tayo ng yaman, binigyan tayo ng karunungan, huwag nating sarilinin. Kundi ito po'y maibahagi natin para sa paglilingkod sa ating kapwa. Nang ako po'y pumunta sa Jerusalem, meron po akong nakita sa Israel na 2 dagat. Ang isa po ang tawag ay Sea of Galilee, ang dagat sa Galilea. At ang pangalawa po naman ay yung the Dead Sea. Yung pong Sea of Galilee ay napakaganda po ng tubig. Marami pong mga isda na lumalangoy, living and repressing water. At yun naman pong Dead Sea ay talaga pong patay. Wala akong nabubuhay na isda, napakaalat ng tubig, the saltiest water in the world, at talagang iba po ang amoy ng tubig. Alam po niyo yung kanila pong tubig sa Galilea, Sea of Galilee, at saka po yung Dead Sea, pareho lang po ang pinanggalingan doon po sa Red Sea. Pero bakit po yung tubig na Sea of Galilee ay naging living and repressing water? Kasi pagkatapos po niyang tumanggap ng tubig, ibinabahagi pa ho niya ang tubig na ito sa iba. Kaya ang tubig po ay naging buhay na buhay. Ano po ang nangyari dun sa Dead Sea? Pagkatapos niyang tanggapin yung tubig, hindi na po niya naibahagi. Kaya the water becomes dirty at nagipong sabihin nating patay ang tubig. Ito po siguro ang larawan natin kung tayo ay marunong magbigay. Tayo ay nagiging buhay na dagat. Tayo ay nagiging dagat ng Galilea. At kapag hindi tayo marunong magbigay, nagiging tayong patay na dagat. We have to be the Sea of Galilee. Magi tayong kadluan ng mga biyaya ng Panginoon sa pamagitan ng ating pag-ibig, sa pamagitan ng ating paglilingkod at pagtulong sa ating kapwa. Kapatid, ikaw ba'y dagat na patay o dagat na buhay? Amen. Humanda na pong lahat para sa banal na pag-aalay. Patuloy po tayo sa ating pagdiriwang sa pamagitan ng pag-aalay. Isama po natin sa ating misa ang mga kapatid nating higit nating kailangang ipagdasal, ang mga may karamdaman at maaaring nasa hospital, nasa ICU sa pagkakataong ito. All
I lay down them before you, O Lord. All my regrets, all my acclaim, the joy and the pain, I'm making them yours. Lord, I offer my life to you. Manalangin kayo mga kaibigan upang paghahain natin ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan. Ang pinagmamagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain ay sanawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami tubusin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magbasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat kay aming pasalamatan, kinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabagot idinarangal sa pamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob na iyong mga itinatangi at ng mga banal na nakabiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinadakila ng lahat ang naparito mong anak na siya nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Masaya natin ngayong ipagbunyi ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinadsamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco naming Papa at ni Melrey naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang kamahal-mahalang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal
na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magbasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, bilang bayan ng Diyos, sama-sama po nating dasalin ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Hesu Kristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang papatawad namin sa nakakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulo sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hining-hiling namin kami adyan sa lahat ng masama, pagalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magbasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you, peace be with you, peace be with you. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. mga kaibigan, narit si Kristo ang dakilang manggagamot na magpapagaling sa ating mga karamdaman. Mapapalad tayo ngayon na sa Kanya ay tatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ingatan tayo ng katawan dugo ni Kristo hanggang makamit natin ang buhay na walang hanggan. Amen. Humanda na pong lahat para sa banal na pakikinabang. Huwag kang mangamba, di ka nag-isa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Minamahal kita. Tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay akin magpakailanman. Ako ang Panginoon mo at Diyos, tagapagligtas mo at
Manalangin tayo. Magsitayo na po ang lahat. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ang kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magbasawalang hanggan. Amen. Panalangin ukol sa COVID-19. Ama naming mapagkalinga, hilumin mo na po ang daigdig sa sakit na dulot ng COVID-19. Matigil nawa ang paglaganap nito at matuklasan nawa ang kaukulang lunas. Pagalingin mo po ang mga tinamaan ng mapamensalang virus. Pagadya mo po sa panganib ang mga nagdidingkod at nangangalaga sa kanila. Pagalooban mo na kapahingang walang hanggan ng mga yumado at sakit na dulot nito. Patatagin mong mga angkang na ulila. Hinihiling namin ito sa pamagitan ng Kristong aming Panginoon. Amen. Maria, kalusugan ng mga may sakit, Ipanalangin mo kami. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbanayin tayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na pagdiriwang, humayo tayong taglay ang pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa. Salamat sa Diyos. Magsuluhod po tayo ngayon para sa ating eksposisyon ng banal na Eucharistia. Mga kapatid, magkukulpo tayo ng ilang sandali upang kausapin natin ang Panginoon. Sambitin natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan, ang ating mga personal na panalangin para sa ating pamilya, para sa ating mga mahal sa buhay. Ipagdasal natin ang mga kapatid nating tinamaan ng COVID-19 virus, maring ang iyong magulang, asawa, kapatid, mga anak, mga mahal sa buhay, kakilala, kaibigan, lalo tigit yung mga nasa bingit ng kamatayan. Hipuin sana sila ng Panginoon at pagalingin sa kanilang karamdaman. At tayo po na may iba't ibang mga pangangailangan, tayo po na may iba't ibang mga pinagdaraanan sa buhay, kausapin natin ang Panginoon sa Kanyang mapagpalang kamay, ating ibahabilin ang ating mga natatanging kahilingan. Nakikinig ang Diyos sa iyong panalangin, kapatid. Kaya sa oras na ito, kausapin mo siya. Tell the Lord what you need right at this very moment. Alam niya ang istorya ng buhay mo. Alam niya ang istorya ng pamilya mo. Inat mo ang iyong kamay, ang kamay niya'y naghihintay. Hawakan mo at haplusin, ang palad niya'y nagniningning. Nadarama, hirap na iyong binabata,
lahat ay kanyang hilumin. Tiyak ikaw ay gagaling. Iyong kamay, Poong Jesus, kadluan ng aming lugod, ng aming pagpasad, kami iyong sinisinta. Kapatid, ano man ang iyong pinagdaraanan, gaano man kabigat ang iyong problema, gaano man katindi ang iyong karamdaman, ipagkatiwala mo ang lahat kay Jesus. Yan ang lukban, dambana ay isinilang, pagpalang kanyang mga kamay, basbas ay dulot sa tanan. Iyong kamay, Poong Jesus, kadluan ng aming lugod, aming pag-asa, kami iyong sinisinta. Jesus, kami nagdarasal, abutin ang iyong ikaw ang aming buhay, ikaw ang aming lakas, Panginoon. Sa iyong mga kamay, palayain kami. Sa iyong mga kamay, pagalingin mo kami. Kayo kami iyong iligtas, kami iyong palayain, kami iyong pagalingin. Sinisinta. Sa kapangyarihan ni Jesucristo, anak ng Diyos na buhay, sa tulong ng mahal na Birheng Maria, ay pinagagaling ko po ang lahat ng inyong mga karamdaman mula ulo hanggang talampakan. In the name of Jesus of Nazareth, I order you COVID-19 virus and all its variants, Delta, Lambda variants, to go back to where you came from the pits of hell and from the pits of destruction. You're no longer welcome in our horde, in our province, in our town, in our country. In the name of Jesus of Nazareth, receive the healing from your cancer. Cancer of the blood, of the brain, of the breast, of the ovary, of the uterus, of the cervix, of the colon, of the eyes, of the nose, of the throat, of the skin, of all parts of the body. In the name of Jesus, Son of the living God, receive the healing from your high blood pressure, high uric acid, high cholesterol count, high sugar count, high creatinine count, epilepsy, Parkinson's disease. In the name of Jesus of Nazareth, I free you from anxiety attacks, oppression, depression, financial problems, relationship problems, sleep apnea, vertigo, dysmenorrhea, insomnia, even suicidal tendencies. In the name of Jesus, Son of the living God, receive the healing from your eyes, from cataract and glaucoma and floaters. Receive the healing from your ears, ringing ears, and sudden loss of your hearing. Receive the healing from all kinds of pains in your body, in your bones,
brought about by arthritis, rheumatism, osteoarthritis, rheumatoid arthritis, tendonitis, gout. Ang lahat ng bahagi ng iyong katawan na may bukol, namamaga, namamanas, at may abnormalidad, napakasakit ay pinagagaling ng Panginoon ng inyong tuhod, balakang, likod, balikat, sasapnan, spinal column, spinal cord, lower back, upper back, cervical parts of your body. In the name of Jesus, Son of the living God, receive the healing of the Lord physically, emotionally, spiritually, psychologically, mentally. Receive the healing of the Lord as I anoint and bless you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. Mga kapatid, sana naman pong misa ang ating naipagdiwang. Muli po, kapit lang kay Lord. Mama Mary loves us. Jesus loves us. Magsitayo na po tayong lahat para sa pangwakas nating awitin. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas, sa